At sa bawat hakbang namin, may naririnig akong bulong. Anak ko, ibabalik mo rin siya. Maghihintay ako. Hindi ko alam kung saan ang gagaling ang bulong. Sa dingding, sa sahig, sa loob ng ulo ko. Pero sigurado ako sa isang bagay. Hindi ako ang kinakausap niya. Ang sanggol ang tinatawag niya. Pagdating namin sa hagdan, pababa ng basement, biglang tumigil sa Ismero. Riva, bakit? Tanong ko. Hindi ka dapat mauna. Bumukas ang pinto ng basement ng kusa. Dahan-dahan, parang pinipilit ng isang kamay na hindi namin nakikita. At mula rito, sumingaw ang amoy. Amoy lupa, amoy nabubulok, amoy basang kahoy, amoy engkanto, amoy kadiliman. Sumilip si Aida sa likod ko. Kanina pa pala sumusunod ng tahimik. At bakit naman ako? Halos umiyak na sabi niya. Hindi ako sasama. Ayoko na. Iiwan ko na to. Pero, bago siya mapatakbo pa atras, pumatay sindi ang mga ilaw sa itaas. Nagkindatan ang mga fluorescent light na parabang mababasag. At ang pintuan sa likod namin sumara ng malakas. Hindi boses ang sumunod, hindi halakhak, hindi ungol, hindi isang sigaw. Sigaw ng 1,000 tinig, sigaw ng isang nagagalak, sigaw ng isang naghihintay, sigaw ng isang ama. Pumasok kayo! At doon ko napagtanto, walang atrasan. Hindi kami pinapasok sa dilim. Hinila kami dito. Hindi ko alam kung gaano ko katagal nawalan ng malay. Basta, ang unang dumampi sa pandinig ko ay ang maitim na bulong ng mga nilalang na kanina'y gumagapang sa mga dingding. Ngayon ay nasa loob na sila ng aking isip. Pero may isang tugon na lalong bumutas sa pandinig ko. Iyak ng isang sanggol. At maya-maya, isang tinig na pamilyar. Isang tinig na imposible. Ngunit sigurado ako. Mahal, huwag kang bibitaw. Si Ariel, ang lalaki inaakala kong namatay na noon. Pero, iba na ang tono niya. Hindi iyon tinig ng taong sugatan. Hindi iyon tinig ng mortal. May bahid ng kapangyarihan. May lamig ng hangin ng bundok. May bigat ng sinaunang sumpa. At doon ko naramdaman ang dampi ng kamay niya sa aking pisngi. Mainit, mapagmahal, ngunit sa ilalim noon, may rumaragas ang enerhiya. Tahan na, mahal ko. Andito na ako. Dumilat ako at muntik na ako mapasigaw. Sa gitna ng lumulubog na ospital, sa pagitan ng mga sirenang matagal nang tumigil, at sa sahig na basang-basa ng itim na usok, nakahiga ako sa isang kama na hindi ko alam kung paano dinala roon. Ang paligid, hindi na iyon ospital. Hindi na iyon ang mundo ng tao. Nasa pagitan na kami ng dalawang mundo.
Ang sahig ay may ugat na parang galing sa punong bakaw. Ang mga ilaw ay parang bituin na nahulog at nagliyab. Sa kisame, may mga aninong umiikot, nagmamasid, nag-aabang. At sa tiyan ko, wala na ang sanggol. Nasaan ang ano ko? Sigaw ko. Nasaan ako? Halos mapigtas ang lalamunan. Tumingin si Ariel sa akin at doon ko nakita ang kanyang mga mata ay hindi na kulay tsokolate gaya ng dati. Ngayon ay pulang-pula tulad na ng liliyab na baga. Hindi ko siya sasaktan, Mara, pero kailangan kong pigilan siya. Pigilan? Bakit? Sasagot na sana siya, pero biglang pagdilim ng lahat. Ang tinig ng sanggol ay hindi dapat ipanganak. Ina! Napahinto ako. Ang hangin ay bumigat. Ang lupa ay tila umuuga. Hindi iyon iyak ng sanggol. Hindi iyon huni ng sanggol. Iyon ay salita, malinaw, puno ng galit. Ina, ako ang hahati sa iyong mundo. At tumambad siya sa harapan ko. Ang aking anak, isang sanggol na balot ng itim na usok. Ang mga mata niya ay hindi puti o itim, kundi walang laman. Puro dilim. Ang balat niya ay nangingintab na parang langis. At ang maliliit niyang bibig niya ay umiikot ang ngiti na parang minamali ang anyo ng tao. Tumawa siya. At ang tawang iyon ay nagpagalaw sa buong ospital na hindi na ospital. Mara, bulong ni Ariel, ang batang ito ay hindi mortal. Siya ang itinakdang Dark Lord ng aming mundo. Ipinanganak siya para durugin ang mundo ng mga tao. Hindi ako makahinga. Ang anak ko, isang halimaw, isang nilalang na ipinanganak para pumatay. Hindi ko matatanggap yan. Anak ko yan, anak ko yan. Humakbang ako palapit, pero bago pa siya maabot, sumabog ang ospital sa isang bulkan ng itim na usok. Ang pagbangon ng dilim ng Panginoon, para akong itinapon sa ere. Tumilapon si Ariel. Ang ingay na parang libo-libong pinto na bumubukas sa impyerno. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ko ang aking anak. Lumalaki ang katawan habang napapalibutan ng mga maitim na aninong umiikot. Ang sanggol na kanina'y nasa bisig ko, ngayon ay kasing laki na ng 5 taong bata at lumalaki pa. Ina! Umaangat siya sa ere. Ang mga ugat ng sahig ay lumuluhod sa kanya, yumuyuko at sumasamba. Hindi ka sapat upang pigilan ako.
at itinaas niya ang kanyang kamay. Biglang naramdaman ko ang paghipit ng isang puwersa sa aking leeg. Para akong hinihila, tinatanggalan ng hangin. At doon ko nakita si Ariel, nanghihina, duguan. Nakaluhod, ngunit pilit bumabangon. Mahal, huwag kang lalapit sa kanya. Pero, mamamatay ka. Hindi, huwag kang gagalaw. Umihip ang hangin. Pagkas nagkalasog-lasog ang mga bintana at muling tumawa ang aking anak. Ina, hindi ikaw ang pipiliin, ako. At habang hinihigpitan niya ang paghawak sa buhay ko, kumilos ang engkanto. Sa sobrang bilis, hindi ko na nakita agad. Isang kidlat ang lumiwanag at bumulusok. Humawak si Ariel sa ulo ng bata, ang Dark Lord, at doon ko unang nakita ang tunay niyang anyo. Ang balat niya ay naging kulay puti, parang marmol. Ang buhok niya ay naging malinaw na apoy. Ang mga mata niya ay naging purong ginto. Si Ariel ay hindi lang basta nilalang. Isa siyang hari ng liwanag, isang engkanto ng kabutihan. Mahal, bulong niya, nanginginig. Patawarin mo ako. Hindi ko sinabi sa iyo, sa iyong sinapupunan, ang pinili ng aming kaaway. Hindi ako. Sinasabing ipinadala ako rito, hindi para manakit, kundi para bantayan ka. Nabitawan ng bata ang paghawak sa akin. Nalaglag ako sa sahig. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakita kong natakot ang aking anak. Hindi mo ako mapipigilan, Ariel. Ako ang nakatakda. Hindi, sagot ni Ariel. May mas malakas pa sa tadhana ang pag-ibig. At nagliyab ang buong paligid. Ang pagputok ng dalawang mundo. Ang sahig ay bumuka. Ang kisame ay nahulog. Ang ospital ay naging parang kalansay ng dalawang magkalabang hari. Ang bata ay sumigaw. At sa unang pagkakataon, hindi iyong galit, kundi sakit, pagkalito, at takot. Ina!